Isang magandang araw mga ka-agri. Mamayang hapon o ngayong gabi ay maglalandfall na naman si Bagyo Wilma dyan sa may eastern part ng Samar area. So ibig po sabihin baka mamayang gabi or mamayang bukas ng umaga, very early in the morning ay pwedeng dito na sa amin na naman yung Bagyong Wilma. So yung activity natin ngayong araw ay tawag, magkukumpay na talaga tayo pang prepare para bukas sa mga kambing habang hindi pa bumabagsak na naman yung malakas na ulan dito sa amin mga ka-agri. Yan talaga yung gagawin natin ngayong araw. So yan po, dito tayo sa ating lakatan area na may mga tanim na mga napier grass na pwede nang makumpay. O gaya po nito ay may dala tayong sako, malamang 2 sako yung ikukumpay natin ngayong araw. Sandali, ipakita na lang natin sa front para mas madali. So yun po yung mga kukumpay natin hanggang dun sa dulo sa kabila. Mag-prepare po talaga tayo ng pangkumpay. Pupunuin muna natin itong sako ngayong umaga. Preparation na po for next day, dahil malamang sa malamang hindi na naman makakalabas yung ating mga kambing mga ka-agri. So dapat today ay makapag-reserve na ako ng 2 sako na malaking ganito, dahil may kumpay pa akong natirang konti doon para mamayang hapon sa kanila. Pero today kailangan kong makapag-ipon na. Kumukulimlim na po yung panahon. Yan po, puro na lang clouds sa taas. So kailangan po akong makapagkumpay ngayon ng kahit 2 sako para bukas, kasi pag umuulan na po hindi na maganda yung kumpay natin na ipasok sa sako. Kailangan nakakumpay siya pero hindi po nakalagay sa sako para partially dry sila. Pero habang ngayon dry pa, pwede pa ipasok sa sako. So mga ito, kukumpayin natin ito. Hindi na natin may ipakita sa inyo kung paano po natin ginagawa yan. Mag-uumpisa tayo dito sa dulo dahil pulot ang dalang tripod. So mamaya ipapakita natin sa inyo na napuno na natin itong isang sako, tsaka ma-deliver pa uwi. Babalik na naman tayo dito para sa pangalawang sako habang may time pa tayo magkumpay mga ka-agri. Sige po, ipapakita na lang natin sa inyo mamaya na ito ay nag-aapas na at nalagay na dito sa sako. Yung ginagawa natin, sinachap-chap natin yan para po siksik natin yung paglagay ng kumpay sa loob ng sako habang dry pa itong mga dahon na ito ng ating mga napier grass mga ka-agri. And there we go mga ka-agri, napuno na natin itong isang sako mula dito hanggang dun sa dulo nakuha natin. Dati kasi 2 dupa lang siguro napuno na itong sako, kasi nga ngayon maliliit na yung puno kasi nga masyado na silang naharang sa araw noong magaganda pa yung dahon ng saging, kaya hindi basta-basta gaganda yung napier grass. Pero ngayon medyo bumuti na yan. So the next thing natin gagawin ay deliver muna natin ito sa kamalig at saka kukuha ng isang sako pa para makapag ready tayo ng 2 sako. Siguro ay itong area mauubos ito, o itong area hindi naman mauubos, para po bukas pag talagang andyan na ulan, wala na tayong magiging problema sa kumpay ng ating mga kambing. Delivery time muna sa kamalig ka-agri. Dito ko na muna ilalagay yan. Ito yung pinumpa natin kahapon. Ito ay bibigay pa rin natin sa kanila mamayang hapon pag uwian na. So kailangan natin ng isa pang ganyan na more kumpay para for next day. If ever lumakas at saka umulan na ng grabe, hindi na makalabas yung kambing, mayroon na tayong pang standby na kumpay. 1 more sack to go mga kakambing. So another sack yung pupunin natin. Andun na yung isang sako natin sa loob ng goat house. Ito na naman yung pupunuin natin nang ma-insure na natin yung kumpay ng mga goats para bukas mga ka-agri. Balik kayo doon, at the same time kumpay pa rin pupunuin natin ito. At bago po tayo bumalik sa goat house para madala na naman doon. Hindi dapat mabasa kasi hindi maganda sa kambing pagbasa palagi yung kinakain. Okay lang pag hindi
contaminated, pero pag basa na contaminated na ako, magkaka-worms yung ating mga kambing. Sige po, dito na tayo sa tutunan yan at ng napier area. Finally, mga ka-agri, puno na natin yung pangalawang sako. So medyo mahaba-haba na rin yung pagkuno natin ng napier hanggang dyan at hanggang dito. So this will be enough na para bukas. Kung hindi pa babagsak ng malakas yung ulan bukas ng umaga at pwede pang mailabas yung mga kambing, magiging more than enough na yung mga kumpay nila. So whether lalakas o hindi lalakas, may enough pa talaga tayong kumpay para bukas. Hanggang dito na lang mga kameme, mga ka-agri, mga kambing. Maraming salamat po. Inunahan na natin yung bagyo sa pag-prepare ng kumpay para sa ating mga kambing. Hanggang sa muli, paalam na. Alas 12 na, umpisa na silang umuwi kasi makulimlim yung panahon. Bakit? Pero hindi ko kung napapasukin kasi pag pinapasok mo ng goat house, hindi na yan nalalabas hanggang maghapon. Hindi sana dito na lang sila sa labas na at least may madagdagan yung mga busog-busog nila. Pero yan, ayaw nang kumain. Talaga, maghihintay kayo ng kumpay, hindi ko kayo bibigyan. I-reserve yung kumpay para bukas. Hindi pwede, kaya dapat continue yung kain gaya ng dalawang yan. Continue. Continue. Eat, continue. Continually eating, hindi masakit yung sikat ng araw. Makulimlim. Kain pa more. Yung iba hindi pa nakababa mula doon sa taas. May kumpay kasi yung patay doon sa kanya sa taas. Yung mga daon ng ibang kawate. Tawag. Kasi ayaw na ni Igor kumain. Busog na kasi hindi ko na kayo papakainin. Hindi ko po bibigyan ng kumpay sa inyo. Reserve ko bukas, parating yung bagyo. Siya. Tignan ina ko. Ayaw na. Aakit pala sa gutos ng tatay pag pinayaan mo ayaw nung kumain. Sandro. Ganda ng soup. May sandro ka. Tayo niya kasi ito ay pinagad na pero pumayat sa ngayon. Ito kasi ay 5 months old. 20 plus kilos na ito. Hindi siya masyadong mabigat. Mas 20, 22. Yan na mahaba lang siya, hindi siya gaya ng mga bower na talagang malaman yung katawan siya, mahaba na matangkad. Siya, mabuto. Tatay niya ganun din. Kasi bowang to. Natin, pero more